Ligtas ka na ba? Ang una nating sinagot dito ay yung ating post na ligtas ka na kung natanggap o tinanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Accepted the gospel of salvation. At ang topic natin ngayon ay yung pangalawa na kung saan ligtas na kung tinanggap or natanggap, receive the gift of God, ang regalo ng Diyos. So bakit kailangan kilalanin na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos? So kapag sinabi po natin ito ay regalo, ito po ay tinatanggap na kung saan wala tayong ambag sa laman ng regalo. Ito po ay kadalasang natatanggap sa mga mahalagang okasyon ng ating buhay gaya ng kasal, birthday, graduation, Christmas, New Year, at iba pang event na binibigyan ng espesyal na pagkilala sa ating buhay o buhay ng iba. At ang regalong magpapakilalang at magpapaalalang naabot, napagtagumpayan at nalagpasan ang isang yugto ng ating buhay. At a new journey is coming into our life. Bakit tayo nakatanggap ng regalo? Because someone recognized a special day of our life. Bakit kailangan kilalaning regalo ng Diyos ang kaligtasan? Because God recognized a special day of our life. Tayo'y nailigtas na. Sa pagpapatuloy po ng talakaying ito ay ipapakita natin kung bakit mahalaga ang regalong ito ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Sabi po rito, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast." So, naligtas nga daw po tayo dahil ito ang regalo ng Diyos. At hindi kung ano yung ginawa natin at kung sino tayo, kundi ito'y regalo ng Diyos. At makikita po natin dyan sa verse 9 na not a result of work, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. So not our own doings. So ano-ano ang mga gawaing nakapagligtas sa atin? Ano-ano yung mga gawaing nakapagligtas sa tao? Di po ba yan yung topic number 1 natin? Na kung saan accepting the gospel of salvation through believe, repent, and be baptized. Pero sabi po rito, not a result of works. And then sabi rin dito, not your own doings. So ayun, hindi dahil sa mga ginawa natin kaya tayo naligtas. So bakit? Dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, kaya tayo naligtas. Kung aalisin natin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus at ang muling pagkabuhay, mawawalan din ng saysay ang anumang ginagawang paraan ng tao upang maligtas. So bakit natin ginawa ang believe, repent, and be baptized? Upang ipakita ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Patunay na tinanggap natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. We accepted the gospel of our salvation. Ngayon, ano ang patunay ng Diyos Ama na kinilala niya ang ating pananampalataya sa kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo? So, ano ang patunay na kinilala ng Diyos Ama ang pananampalataya natin sa kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo? Sabi rito, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God." So, what is the gift of God kung ganon? Sabi po sa aklat ng mga gawa, "And Peter said to them,
Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, the gift is the Holy Spirit. So, bakit mahalagang matanggap ang regalo ng Diyos, ang banal na Espiritu? Because, yung pong pagkatanggap ng banal na Espiritu, yan po yung God's recognition para sa atin. So, why it is important? Because without God's recognition, everything we do, we only did. Tayo lang yon. Kung titimbangin sa timbangan ng Diyos ang lahat ng pagsisikap, ito'y magiging ampaw. Alam niyo po iyon mga kapatid? Tinimbang ka, ngunit walang halaga. Bakit? Not yet recognized. So, what made God's recognition so important? Bakit napakahalaga ang pagkatanggap ng banal na Espiritu? Dahil, ito pong God's recognition na pagkatanggap ng banal na Espiritu ay mula po mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Tignan niyo po mga kapatid. At hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Kita nyo po yun mga kapatid. Ang banal na Espiritu ay recognition mula sa Panginoong Jesucristo mismo at hindi ito matatanggap ng sanlibutan. And then this the Holy Spirit is the God's recognition that cannot be paid. Hindi po ito nababayaran. Tingnan po niyo mga kapatid. Ito po yung parte na kung saan si Simon sa Samaria ay naniwala at pagkatapos ay nagpabautismo nung makita niya yung mga kabalaghang ginawa ni Filipe. So pagkatapos nabalitaan ito ng mga alagad sa Judea, sa Jerusalem, kaya pinadala nila doon sila Pedro at saka si Juan. At ang ginawa nga nila, ipinagdasal yung mga taga Samaria sapagkat hindi pa po nila natatanggap ang banal na Espiritu. Sabi po rito, then they laid their hands on them and they received the Holy Spirit. So natanggap po nila yung banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. And then nakita ito ni Simon at na ibinibigay yung banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol. Kahit ang ginawa niya, sila'y inalok niya ng salapi na sinabi, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. So, he offered them money. Sinubukan niyang bayaran yung mga apostol. At ano naman ang tugon ng apostol sa kanila? Sabi sa kanya ng mga apostol, sabi sa kanya, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo sapagkat inakala mong makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Kita niyo po yung mga kapatid, may your silver perish with you because you thought you could obtain the gift of God with money. So inakala niya mababayaran niya. So sinabi ng mga apostol, nako, kawawa ka kasama ng iyong kayamanan. Wala kang
bahagi ni karapatan man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya't pagsisihan mo ang kasamaan mong ito, manalangin ka sa Panginoon at baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso, sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa abdo ng kapaitan at nasa gapos ng kasamaan. Sumagot si Simon, ipanalangin ninyo ako sa Panginoon upang wala sa mga sinabi ninyo ang mangyari sa akin. So, ang banal na Espiritu na God's recognition, hindi po yan nababayaran, mga kapatid. Then, this God's recognition cannot stop by man. Nangyari po yung event na ito nung si Pedro ay pumunta sa bahay ni Cornelio at ipinangaral niya doon yung ebanghelyo. So, samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang banal na ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha, sapagkat ibinuhos din maging sa mga hintil ng kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy, ipinahayag ni Pedro, maaari bang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos siya ay pinakiusapan nilang manatili ng ilang araw. So, makita po natin, mga kapatid, sinubok nilang pigilan na mabautismuhan yung mga kasama ni Cornelio at si Cornelio sa tubig. Ngunit ang Diyos ang unang kumilos at sila'y nakatanggap ng banal na Espiritu. Ito'y pinangunahan ng Diyos. So, hindi po mahadlangan ang God's recognition. Hindi po iyan mahadlangan ng tao, mga kaibigan. And then, makita po natin na ang God's recognition, no, pagkatanggap ng banal na Espiritu, cannot stop by culture in tradition. Doon po yung pangyari. So, pagkatapos na si Apostol Pedro ay nakipanayam sa mga taga lugar ng mga hintil, at nung siya pabalik na sa Jerusalem, ay ganito po yung sinabi ng mga nandoon. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, nakipagtalo sa kanyang mga nasa panig ng pagtutuli na sinasabi, bakit pumunta ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila? So, the circumcised party. So, meron po silang tradisyon at kultura na kung saan hindi pwedeng makipanayam yung mga tuli o yung mga Hudyo na mga tinuturing na mga malinis sa mga marurumi o yung mga hindi tuli, mga hintil. At ano po yung sagot dito ni Apostol Pedro? Sabi niya, ngunit si Pedro ay nagsimulang magpaliwanag sa kanila. So ano yung pinaliwanag niya? Pinaliwanag niya na yung pagpunta niya dun sa kanila Cornelio ay una, nakakita ako ng isang pangitain kanya. At binanggit dito na may mga bagay na bumaba gaya ng isang malapad na kumot na 4 na sulok ay inihuhugos mula sa langit at bumaba sa akin. Nang titigan ko iyon ay nakita ko ang mga hayop sa lupa na may 4 na paa at mga hayop na mababangis at mga hayop na gumagapang at mga ibon sa himpapawid. Yun po yung mga hayop na itinuturing ng lumang tipan ng kanilang kultura na marumi at hindi po narapat kainin. Kahit ang sabi dito, maliban sa nakakita siya ng pangitain, nakarinig din ako.
So dalawa, di ba? Nakakita na siya, nakarinig pa siya ng isang tinig na nagsasabi sa akin, tumindig ka Pedro, magkatay ka at kumain. So binabanggit po nung pangitain na nakita niya na tumindig ka Pedro, kasi makikipanayam siya sa mga hintil. Alam naman di siya kakain. At ang sabi ng pangitain at ng kanyang narinig ay magkatay ka at kumain. So hindi siya pinagbawalang kumain ng mga tinuturing na marumi. And then binanggit dito, what God has made clean, do not call common. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Yung kanyang narinig na salita. So binabanggit na rin dito na yung mga pagkain na tinuturing na marumi na nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. At the same time, gayon din yung mga taong pakikipanayaman niya, yung pupuntahan niya. Kasi nga sila ay kumakain ng mga ipinagbabawal ng itinuturing na marumi, at ang sabi rito, ang itinuring ng Diyos na malinis, huwag mong ituring na marumi. Kasi nga sa kultura nila, pagka ikaw ay itunuring ng malinis, hindi, wag ka dapat kumain ng marumi. Itong mga taong pinuntahan niya, mga hintil, nung natanggap nila yung banal na espiritu, kumakain pa rin sila ng mga tinuturing na marumi. So ang sabi dito, what God has made clean, do not call common. This happened 3 times. So hindi lang isang beses, 3 beses pa. And all was drawn up again into heaven. And then nang sandaling iyon, pinagpatuloy ni Apostol Pedro yung kanyang pagpapaliwanag, dumating yung 3 lalaki sa bahay naming kinaroroonan na mga sinugo sa akin buhat sa Cesarea. And then inutusan siya ng Espiritu. Nakita niyo po yung mga kapatid, iniutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila at huwag mag-atubili. So yung pagpunta niya, nakita siya ng vision, nakarinig siya ng tinig, and inutusan siya ng Espiritu. So talagang pinapapunta siya roon. And then ano pong nangyari? Pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Apostol Pedro sa mga kultura at tradisyon, sabi niya, nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. And then naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo babautismuan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. Makita niyo po yung mga kapatid, kahit na yung kanilang tradisyon at kultura na ipinagbabawal na kumain ng marumi, makipanayam sa mga hintil, ay hindi nakapagpigil upang i-recognize ng ating Diyos ang mga taong kanyang itinuturing na naligtas o maililigtas. So, who was I? And then even the tradition cannot stop God's recognition through receiving the gift of God, the Holy Spirit. And then, this God's recognition is the path laid by the Holy Spirit. Ito yung landas na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Tignan niyo po mga kapatid. Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibigod ninyo,
para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon nang sila'y nakapag-ayuno na at makapanalangin at may patong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinahayo sila. Sila na isinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia at buhat dooy naglayag patungong Cyprus. So, yung pagkatanggap nila ng pagkasugo, ito po ay mula sa pangunguna ng banal na espiritu. At hindi lang po yung pangunguna ng banal na espiritu ang makikita natin dito, pati rin po yung pagbabawal ng banal na espiritu. And then makita natin dito na pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na pumunta sa Asia. And then hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus nang sinubukan din nilang pumunta ng Bitanya. At pagkalampas nila ng Misya ay nagtungo sila sa Troas. Then doon sa Troas ng gabing iyon, lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. So, dahil sa banal na espiritu na natatanggap ng bawat mananampalataya, ito rin ay ang nagbabawal na pumunta sa isang lugar at nagpapahintulot na ipangaral sa isang lugar ang ebanghelyo ng kaligtasan. So, God's recognition is the path led by the Holy Spirit. So, this God's recognition na sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na espiritu ay isang matibay na pundasyon ng ating paglilingkod sa ating Diyos. So kung gusto mong makapaglingkod ng may matibay na pundasyon, make sure you have been recognized through receiving the Holy Spirit. And then, bakit mahalagang matanggap ang regalo ng Diyos, ang banal na espiritu? Sapagkat the Holy Spirit is the God's power of every believer. So, bakit kailangan to? Because this God's power is the power to be witnesses of Jesus Christ. Ngunit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So, yung the power to be witnesses of Jesus Christ ay sa pamamagitan ng pagtanggap, pagbaba sa atin ng banal na espiritu. At ano po yung isang ginagawa nito? Sabi po dito, kapag kayo'y dinala nila sa harapan ng mga sinagoga at sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, ay huwag kayong mag-alala kung paano o ano ang inyong isasagot o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa oras ding iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin. So, yung Holy Spirit, siya yung kapangyarihang ng isang mananampalataya upang maging patutuo, tagapagpatutuo ng Panginoong Jesucristo. And then, siya rin yung magbibigay ng talino, ng pagsasalita, ng tamang pagsasalita
at ng kung anuman ang dapat niyang sabihin sa oras ng mga kagipitan. And then, this God's power is the power to do miracles. So yung banal na espiritu ay yan din yung kapangyarihang makagawa ng mga himala. Sabi rito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y papunta na sa Ama. So, ano po yung mga ginawa ng Panginoong Jesucristo na binabanggit dito? Yan po yung mga gumawa ng mga himala, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng patay, nagpalayas ng mga demonyo, lumakad sa tubig, ay nag-miracle ng times 5, times 10, o times 100 na pagkain, o times 1,000 na pagkain, or 5 times 5,000 na pagkain. Mga himala. At higit pa rito, sabi niyang ganun. So, nagbigay po ng halimbawa ang Panginoon dito kung ano yung mga ilang mga miracles na maaaring gawin ng isang mananampalataya. Sabi rito, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y hahawak ng mga ahas, at kung nakainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. So yan po yung ilan sa mga himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo, and then ibinigay din ng mga signs sa mga mananampalataya. Ito'y sa pamamagitan ng pagkatanggap ng banal na espiritu. Then, yung banal na espiritu, yan din po yung kapangyarihan to convict the world, upang sumbatan ang sanlibutan. Tignan niyo po mga kaibigan. Pagdating niya, yung banal na espiritu, kanyang susumbatan ang sanlibutan. Tungkol saan? Tungkol po sa kasalanan, sa katuwiran, at sa kahatulan. So, yung kapangyarihan ng isang mananampalataya upang ituwid, sumbatan, o sabihing mali yung kasalanan na tinuturo ngayon, na mali ang isang katuwiran, mali ang turo ng kahatulan, yan po ay guided by the Holy Spirit. Kung hindi po natanggap ng isang mangangaral ng banal na espiritu, paano niya ngayon susumbatan yung maling aral ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, katwiran, at kahatulan? Tignan niyo po dito. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Yan po mga kaibigan. And when He comes, the power to convict the world. Sabi rito, mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Bakit? Sapagkat yung banal na espiritu ay wala pa sa kanila. Then sabi rito, subalit kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan.
So, mayroong katotohanan at ito'y nanggagaling sa banal na espiritu, sa pagkatanggap ng banal na espiritu. At ano po yung katotohanan? Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Alam nating lahat na ang sanlibutan ay mayroong sariling pamantayan, sariling batas na ipinatutupad, at ito'y talagang sinusunod ng mga makasanlibutan. Sino ang makakasumbat laban sa sanlibutan? Ang banal na espiritu. Nakapangyarihan ng Diyos para sa ating mga nailigtas na. Because without this power, ang mga believers ay magiging powerless sa paglaban sa sanlibutan. At ang masaklap pa nga ay baka matangay ng sanlibutan. Pinatutunayan ng banal na espiritu ang mga taliwas na aral na lumalaban sa kalooban ng Diyos Ama. The power of Christians is the Holy Spirit within them, within us. So without receiving the Holy Spirit, a Christian is powerless. So bakit mahalagang matanggap ng regalo ng Diyos, ang banal na espiritu? Because the Holy Spirit is God's assurance in our salvation. So, God's assurance, how can we assured? Tignan niyo po dito mga kapatid. Sabi rito, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. So, sabi rito, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, we're sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. So, ito yung sealed in guarantee. Ito yung tatak at katibayan ng ating kaligtasan. And then inulit pa ito sa aklat ng 2 Korinto. Sabi rito, God who establishes us with you in Christ and has anointed us, and who has also put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee. So ito yung tatak. Ito yung katibayan ng ating kaligtasan. Tayong mga mananampalataya ay mayroong kasiguraduhang ligtas na sapagkat mayroon tayong banal na espiritu. Sabi nga rito, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give you life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So, ang banal na espiritu na nananahan sa atin ay ang kasiguraduhan ng ating muling pagkabuhay, ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Ang regalo ng Diyos, ang banal na espiritu, ay ibinigay bilang patunay ng Diyos na tinanggap niya tayong mga anak.
Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, receive Him, sa Kanya na sumampalataya, believe, sa Kanyang pangalan, believe in His name, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ito yung patunay na tayo nga'y naging mga anak ng Diyos, yung banal na Espiritu, sapagkat hindi po yan dahil sa who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Dahil po yan sa kalooban ng Diyos. Bakit po tayo itinuring na mga anak ng Diyos o children of God? Because yung una, we accepted the gospel of our salvation. And then, pangalawa, we received the gift of God. And number 3, sa susunod na post. Maraming salamat mga kaibigan.